Isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong silid. Sinundan ng tunog ng porselanas na nababasag sa sahig na gawa sa marmol. Napatalon si Jessica sa kanyang kinauupuan. Ang puso niya'y tila umakyat sa kanyang lalamunan. Sa kanyang harapan, ang dalawang batang babae, kambal, ay nagtatawanan na parang wala silang pakialam sa mamahaling florera na ngayoy pira-piraso na sa sahig. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang lumabas sa malaking pinto na gawa sa nara at wag nang lumingon pa. Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit 17 aplikante ang tumagal lang ng ilang minuto sa loob ng bahay na ito. Pero bigla, naramdaman niya ang mahinang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Isang mensahe. Hindi niya kailangang tingnan para malaman kung kanino galing. Ospital. Kasabay ng mensaheng iyon ang imahe ng kanyang ina. Nakahiga sa puting kama, may mga tubo na nakakabit sa braso at may ngiti sa mga labi na pilit tinatago ang sakit. Kailangan kita ng trabahong ito, Nay. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang mga mata at pinakalma ang sarili. Ang takot ay napalitan ng determinasyon. Hindi siya aalis. Hindi siya susuko. Sofia, Isabella, that's enough. Ang boses ng lalaking nakaupo sa tapat niya ay malamig. Walang emosyon. Si Dr. Ricardo Montero, isang kilalang surgeon, isang milyonaryo, at base sa nakikita niya, isang ama na pagod na sa mundo. Ang mga mata ng doktor ay nakatuon sa kanya. Sinusuri siya na para bang isa siyang pasyente na may kakaibang karamdaman. So Miss Jessica, you are the 18th applicant today. Are you going to run like the 17 before you? Umiling si Jessica. Pinilit na maging matatag ang kanyang boses. Hindi po, sir. Isang sulok ng bibig ni Dr. Ricardo ang bahagyang umangat, ngunit hindi ito isang ngiti. Talaga? Kahit na ang mga anak ko ay malinaw na ayaw sa'yo, tumingin si Jessica sa kambal. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghamon. Ngunit sa likod ng galit na yon, may nakita siyang iba. Isang kalungkutan na pamilyar sa kanya. Hindi po ako natatakot sa kanila, sir. Mahinahon niyang sagot. Good. Kinuha ni Dr. Ricardo ang isang folder sa ibabaw ng kanyang malaking mesa. The salary is 100,000 pesos a month. Libre ang pagkain, tirahan. Ang kailangan mo lang gawin ay panatilihing maayos ang bahay na ito at siguraduhing hindi sisirain ng mga anak ko ang lahat ng gamit dito. Namilog ang mga mata ni Jessica. 100,000? Ang sahod na yon ay higit pa sa sapat para sa pagpapagamot ng kanyang ina. Iyon ay isang himala, isang sagot sa kanyang mga dasal. Pero alam niya na ang alok na yon ay hindi isang biyaya. Ito ay isang pagsubok, isang hamon. You will be a nanny, a cook, and a housekeeper. Kaya mo ba? Tanong ulit ng doktor. Ang boses ay may bahid ng pagdududa. Bago siya sumagot, napadako ang tingin ni Jessica sa isang litrato na nakaframe sa ibabaw ng mesa. Isang family picture. Si Dr. Ricardo, mas bata at nakangiti. Isang napakagandang babae sa kanyang tabi. At ang kambal, mga anghel na nakangiti ng buong tamis. Ang nangiti ni Dr. Ricardo sa litrato ay malayong-malayo sa lalaking nasa harapan niya ngayon. Ang saya sa mga mata nito noon ay napalitan ng malamig na pader. Bigla, bumalik sa kanyang alaala ang huling sinabi ng kanyang ina bago siya umalis kanina. Ang larawan ng isang babaeng umiiyak at ang pangako na binitiwan niya. Itatama ko ang lahat, Nay. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Dr. Ricardo. Puno ng tapang, puno ng katiyakan. Opo, sir. Tinatanggap ko po ang trabaho. Isang saglit na katahimikan, tila maging ang kambal ay nagulat sa kanyang sagot. Nakita ni Jessica ang bahagyang pagkagulat sa mga mata ni Dr. Ricardo? Bago ito muling naging malamig. Okay. You can start tomorrow, sabi nito at tumayo na. Senyalis na tapos na ang usapan. Nakatayo na rin si Jessica
Pakiramdam niya ay lumulutang siya sa saya at kaba. Mayroon na siyang trabaho. May pag-asa na para sa kanyang ina. Naglakad siya papalabas ng opisina, narinig niya ang mahinang bulungan ng kambal sa kanyang likuran. Nang siya ay nasa pasilyo na at hahakbang na sana patungo sa hagdanan, isang biglaang buhos ng malamig na tubig ang bumagsak sa kanyang ulo. Basang-basa siya mula ulo hanggang paa. Ang damit niya ay dumikit sa kanyang katawan. Ang malamig na tubig ay tumutulo mula sa kanyang buhok, pababa sa kanyang mukha. Mula sa itaas ng hagdanan, narinig niya ang malulutong na halakhak. Nakatayo roon, sina Sofia at Isabela. Hawak ang isang pulang balde. Ang mga mukha nila ay puno ng tagumpay. Ang kanilang mga mata ay sumisigaw ng isang malinaw na mensahe. Hindi ka magtatagal dito. Hindi sumigaw si Jessica. Hindi siya umiyak. Naramdaman niya ang bawat patak ng malamig na tubig na gumuguhit sa kanyang balat. Ang bigat ng basang damit na nakadikit sa kanyang katawan at ang mga matang mapanghusga ng kambal mula sa itaas. Sa halip na magalit, huminga siya ng malalim. Tiningnan niya ang dalawang bata sa itaas ng hagdan. Sa isang saglit, ang kanilang mga ngiting mapanukso ay bahagyang nawala nang makita ang kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad patungo sa silid na itinalaga para sa kanya. Bawat hakbang ay nag-iiwan ng basang marka sa makinang nasahig. Kinabukasan, nagsimula ang tunay na digmaan. Maaga siyang gumising bago pa man sumikat ang araw. Inihanda niya ang almusal, sinangag, itlog at tapa. Ang amoy ng niluluto niyang pagkain ay unti-unting pumuno sa buong kabahayan. Isang amoy na matagal nang hindi na amoy sa loob ng malamig na mansyon. Ngunit pagbalik niya mula sa paglalagay ng mga plato sa mesa, natagpuan niya ang kanyang nilutong sinangag na may halo ng ketchup at tuyo na parang isang modern art na gawa ng isang batang magulo. Huminga lang siya ng malalim. Walang imik, kumuha siya ng bagong kawali at nagsimulang magluto ulit. Pagkatapos ng almusal, sinimulan niyang linisin ang napakalaking sala. Habang siya'y nagpupunas ng sahig, isang bola ang biglang gumulong at tumama sa timba. Ikinalat ang maduming tubig sa kapupunas pa lamang niyang sahig. "Oops, sorry po," sigaw ni Sofia mula sa malayo. Ang boses ay puno ng sarkasmo. Muli, ngumiti lang si Jessica. Ang pinakamatinding pagsubok ay dumating ng oras na para labhan ng mga damit. Inilagay niya ang mga puting uniforme ng kambal sa washing machine. Ngunit nang buksan niya ito, matapos ang isang oras, ang lahat ng puting damit ay may mga mantsa ng asul na tinta. May naglagay ng bukas na ballpen sa loob. Napaupo si Jessica sa sahig ng laundry area. Sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagod. Napatingin siya sa isang luma niyang duster na nakasampay. Ang paborito niya, regalo ng kanyang ina. Nakita niya ang isang mahabang punit sa laylayan nito. Sinadya. Ito na ang halos nagpasuko sa kanya. Ang damit na yon ay may sentimental na halaga. Hinaplos niya ang punit at isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Para kay nanay, Jessica. Para kay nanay. Paulit-ulit niyang sinabi iyon sa kanyang isip. Pinunasan niya ang kanyang luha, tumayo, at kinuha ang isang maliit na sewing kit mula sa kanyang bag. Umupo siya sa isang sulok ng kusina, sa ilalim ng sinag ng araw na tumatagos sa bintana. Sinimulan niyang tahiin ang punit sa kanyang duster. Habang ang karayom ay tumataas at bumababa, isang himig ang nagsimulang kumawala sa kanyang mga labi. Isang lumang oyayi, isang kanta na laging kinakanta ng kanyang ina noong siya'y bata pa. Hindi niya namalayan na sa may pintuan ng kusina nakatayo si Isabela. Nakatitig ito sa kanya, ang karaniwang pagkunot ng noo ay napalitan ng pagkalito. Hindi niya maintindihan kung bakit pamilyar ang kantang iyon. Hindi niya alam kung saan niya narinig. Ngunit ang himig ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam ng kapayapaan. Nang gabing iyon,
Umuwi si Dr. Ricardo na pagod mula sa ospital. Inaasahan niyang dadatnan ang isang magulong bahay o di kaya'y isang sulat ng pagbibitiw mula sa bagong kasambahay. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay katahimikan. Ang sahig ay makintab. Ang mga gamit ay nasa ayos. May mainit na pagkain na nakahain sa mesa. Natagpuan niya si Jessica sa isang upuan sa tabi ng bintana sa kusina. Nakatulog ito sa pagod. Ang ulo ay nakasandal sa salamin at sa kanyang kandungan ay ang tinatahi niyang damit. Sa tabi niya ay isang palanggana na puno ng mga unipormeng may mantsa, binababad sa isang espesyal na solusyon. Isang bagay sa loob ni Ricardo ang kumirot. Nakita niya ang determinasyon sa kabila ng kapaguran sa mukha ng babae. Kinabukasan, bago pumasok sa eskwela, tinawag ni Ricardo ang kambal. Ang boses niya ay mababa at puno ng awtoridad. Sofia, Isabela, halika kayo rito. Nagkatinginan ang dalawa bago lumapit sa ama. Ang mga mukha ay nagpapanggap na walang alam. Alam ko ang lahat ng ginawa ninyo kahapon, sabi ni Ricardo. Ang mga mata ay matalim. Ang plorera, ang sinangag, ang maruming tubig, at ang tinta sa mga uniforme ninyo. This has to stop. The next time you pull a stunt like that, I will confiscate all your gadgets for a month. Naiintindihan ba? Napatungo ang kambal. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon na kinausap sila ng kanilang ama ng ganoon. Hindi galit na pasigaw, kundi seryoso at may bigat. Pero Dad, protesta ni Sofia. Wala akong nakikitang masama sa kanya. Putol ni Ricardo. Ang tanging nakikita ko ay isang babaeng ginagawa ang lahat para ayusin ang gulong ginagawa ninyo. Nang akmang tatalikuran na sila ni Ricardo, isang mahinang boses ang narinig mula sa likuran. Sir, sandali po. Lumingon silang lahat. Nakatayo roon si Jessica. Ang mukha ay may bahid ng pag-aalala. Huwag po ninyo silang parusahan. Pakiusap niya. Mga bata pa po sila. Naghahanap lang po sila ng atensyon. Kasalanan ko po. Marahil ay hindi pa sapat ang ginagawa ko para makuha ang tiwala nila. Natigilan si Ricardo. Maging ang kambal ay napatingala. Gulat na gulat. Pagkatapos ng lahat ng ginawa nila, ipinagtatanggol pa rin sila ni Jessica. Tumingin si Ricardo mula kay Jessica patungo sa kanyang mga anak. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang hiya at pagkalito sa mga mukha ng kambal. Hindi na siya nagsalita. Tumango na lang siya at umalis papunta sa kanyang trabaho. Ngunit ang isip niya ay naiwan sa bahay. Nang gabing iyon, habang naghahanda si Jessica ng hapunan, lumapit sa kanya si Isabela. May dala itong isang baso ng tubig. Hindi ito nagsalita. Inilapag lang nito ang baso sa mesa sa tabi ni Jessica at mabilis na tumakbo paalis. Napangiti si Jessica. Isang maliit na hakbang, ngunit para sa kanya, iyon ay isang malaking tagumpay. Nang matapos ang kanyang mga gawain, lumabas siya sa hardin sa likod bahay. Ang lugar na yon ay napabayaan na. Mahahaba ang damo at nalalanta na ang mga halaman. Ngunit nakita ni Jessica ang potensyal nito. Dahan-dahan, sinimulan niyang bunutin ang mga damo sa paligid ng isang patch ng mga rosas. Mula sa bintana ng kanyang opisina, sa ikalawang palapag, pinanood siya ni Ricardo. Pinanood niya kung paano hinahaplos ni Jessica ang mga dahon ng halaman na para bang mga alaga niya ito. Pinanood niya ang babaeng ito, ang ika-18 aplikante, na dahan-dahang binubuhay muli hindi lang ang hardin, kundi pati na rin ang malamig at halos patay ng tahanan. Bumaba siya papunta sa kusina. Naabutan niya si Jessica na naghuhugas ng kamay. Jessica, tawag niya. Napalingon ito, may mga bakas pa ng lupa sa kanyang braso. Sir Ricardo. Bakit? Iyon lang ang lumabas sa bibig ni Ricardo. Pagkatapos ng lahat ng ginawa nila sa'yo, bakit napakatatag ng pasensya mo? Tinitigan siya ni Jessica at sa ilalim ng ilaw sa kusina, nakita ni Ricardo ang isang uri ng liwanag sa mga mata nito, isang liwanag na puno ng pag-unawa. Dahil nakikita ko ang sakit sa likod ng kanilang galit, sir, sagot niya. Ang boses ay mahinahon
at puno ng sinseridad. Ang isang batang masaya ay hindi nananakit ng iba. Ang mga salitang yon ay tumama kay Ricardo na parang isang sampal. Walang sino man ang nakapagsabi niyon sa kanya noon. Walang sino man ang nakakita sa kanyang mga anak sa paraang nakikita ni Jessica. Napatitig siya sa babaeng nasa harapan niya. Isang simpleng babae na may suot na lumang duster, ngunit ang karunungang taglay nito ay tila mas malalim pa kaysa sa lahat ng librong nabasa niya. Sa isang iglap, nawala ang pader sa pagitan nila. Hindi na siya ang amo at hindi na rin ito ang katulong. Dalawang tao lang sila na nagkakaintindihan sa isang paraang hindi na kailangan ng maraming salita. Ang mga salitang yun ni Jessica ay umalingaw-ngaw sa isip ni Ricardo sa mga sumunod na araw. Dahil nakikita ko ang sakit sa likod ng kanilang galit, sir. Mula sa bintana ng kanyang home office, madalas niyang natatagpuan ang sarili na nakatitig sa babaeng nasa hardin sa ibaba. Hindi na niya ito nakikita bilang isang katulong lamang. Nakikita niya ang isang taong may kakaibang kapangyarihan, ang kapangyarihang magtanim ng buhay kung saan mayroon lamang pagkalanta. Pinanood niya kung paano nito binuhay muli ang mga rosas na matagal nang nalimutan ng kanyang yumaong ina. Pinanood niya kung paano ito ngumingiti habang kinakausap ang mga halaman. At sa bawat halakhak ni Jessica na umaabot sa kanyang bintana, pakiramdam ni Ricardo ay may isang bago at mainit na sinag ng araw ang tumatagos sa malamig na pader ng kanyang mansyon. Nagsimula na ring magbago ang kambal. Hindi na sila gumagawa ng gulo. Sa halip, madalas niyang nakikita ang mga ito na sumusunod kay Jessica sa kusina. Nanonood habang nagluluto ito ng kanilang mga paboritong pagkain. Adobo, sinigang, mga pagkaing matagal na niyang hindi natitikman dahil walang sino man ang nakakaalam kung paano ito lutuin sa paraang gusto nila. Ang bahay ay unti-unting nagkakaroon ng buhay, nagkakaroon ng puso. Isang gabi, isang malakas na sigaw mula sa silid ng kambal ang gumising sa kanya. "Daddy! Daddy!" Nagmamadali siyang tumakbo papunta sa kwarto. Naabutan niya si Sofia na umiyak sa tabi ng kama habang si Isabela ay nanginginig sa lagnat. Ang balat nito ay napakainit at ang mga mata ay halos hindi na maidilat. Bilang isang doktor, alam ni Ricardo ang gagawin. Kumuha siya ng thermometer. 40 degrees, mataas. Kumuha siya ng gamot at isang baso ng tubig. "Isabela, anak, inumin mo to," sabi niya. Sinusubukang maging kalmado. Ngunit umiling si Isabela, nanginginig. "Ayoko po, Daddy. Mapait, ayoko." Itinulak nito ang kanyang kamay, natapon ng tubig sa sahig. "Isabela, kailangan mo to para gumaling ka," pilit ni Ricardo, ngunit lalo lang nagpanik ang bata. Sa gitna ng kaguluhan, isang mahinahong boses ang kanilang narinig mula sa pintuan. "Sir, ako na po." Pumasok si Jessica sa silid, dala ang isang maliit na palanggana ng maligamgam na tubig at isang malinis na bimpo. Ang kanyang presensya ay tila nagdala ng kapayapaan sa buong silid. Umupo siya sa gilid ng kama ni Isabela. Hindi niya ito pinilit. Sa halip, marahan niyang pinunasan ng basang bimpo ang noo, mga braso at leeg ng bata. Habang ginagawa niya iyon, sinimulan niyang kantahin muli ang pamilyar na oyayi. Nagsimula rin siyang magkwento. Isang kwento tungkol sa isang munting bituin na naligaw ngunit natagpuan ang daan pauwi dahil sa tulong ng isang mabait na buwan. Unti-unti, ang pag-iyak ni Isabela ay humina. Ang panginginig ng kanyang katawan ay nabawasan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nakinig sa boses ni Jessica na puno ng lambing. Nakatayo lang si Ricardo sa isang sulok kasama si Sofia. Pinanood niya ang eksena na para bang nanonood siya ng isang himala. Sa sandaling iyon, hindi siya ang magaling na Dr. Montero. Isa lang siyang ama na walang magawa na pinapanood ang isang estranghero na bigyan ng kanyang anak ng kalinga na hindi niya kayang ibigay. Hindi umalis si Jessica sa tabi ni Isabela buong gabi. Kinabukasan, nagising si Ricardo sa katahimikan. Dahan-dahan siyang sumilip sa silid ng mga anak.
Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok sa kanyang nakita. Si Isabela ay mahimbing na natutulog, ang lagnat ay bumaba na. Ngunit hindi siya nakahiga sa kanyang kama. Nakahiga siya sa kandungan ni Jessica na nakasandal sa headboard ng kama, nakatulog din sa pagod. Ang isang braso ni Jessica ay nakayakap ng mahigpit kay Isabela na para bang pinoprotektahan ito mula sa anumang masama. Sa sahig, sa tabi ng kama, ay si Sofia. Nakatulog din ito. Ang ulo ay nakapatong sa hita ni Jessica. Ang isang kamay ay nakahawak sa laylayan ng duster nito. Sa loob ng maraming taon, ngayon lang niya nakita ang kanyang mga anak na ganoon kapayapa, ganoon katiwasay. Hindi niya namalayan na may luha na palang namumuo sa gilid ng kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Pinipigilan ng hikbi na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nang gabing iyon, matapos niyang hapunan, naabutan niya si Jessica sa kusina, nag-aayos ng mga pinagkainan. Ang karaniwang sigla sa kilos nito ay napalitan ng halatang pagod. Jessica, mahina niyang tawag. Lumingon ito. Sir, salamat, sabi niya. Ang isang salitang iyon ay puno ng mga emosyon na hindi niya kayang bigkasin. Salamat sa pag-aalaga sa anak ko. Salamat sa pagiging ilaw sa madilim kong bahay. Salamat sa pagpapakita sa akin kung ano ang ibig sabihin ng maging isang tunay na magulang. Ngumiti si Jessica, isang ngiti na tila kayang magpaliwanag kahit sa pinakmadilim na gabi. Trabaho ko po yon, sir. Hindi, mabilis niyang sagot. Ang ginawa mo, hindi iyon trabaho. Iyon ay kalinga. Nagkatitigan sila. Sa pagkakataong yon, wala na ang formalidad. Sa ilalim ng mga ilaw ng kusina, nakita niya ang bawat linya ng pagod sa mukha nito, ngunit nakita rin niya ang lakas at kabutihan na nagniningning mula sa loob. You're bringing the smiles back to this house, Jessica. Halos pabulong niyang sabi. Isang kakaibang kislap ang dumaan sa mga mata ni Jessica. Isang kislap na hindi niya pa nakikita dati. Hindi niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay. Ang intensyon niya ay hawakan ang pisngi nito para iparamdam ang pasasalamat na hindi masabi ng kanyang mga labi. Ang kanyang mga daliri ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa malambot nitong balat. Ngunit bigla, natauhan siya. Anong ginagawa niya? Isa siyang amo. Isa itong empleyado. Mabilis niyang ibinawi ang kanyang kamay na parabang napaso. Ang katahimikan sa pagitan nila ay biglang naging awkward. Puno ng mga non-said words at isang kuryenteng hindi nila maintindihan. Sige. Magpapahinga na ako, nautal niyang sabi, at mabilis na tumalikod, hindi na hinintay ang sagot nito. Habang paakyat siya ng hagdan, narinig niya ang mahinang boses ni Isabela mula sa silid nito. Ate Jessica? Ate, hindi na yaya o kasambahay, kundi ate. Napahinto si Ricardo sa gitna ng hagdanan, napasandal sa pader at napapikit. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang tunay, taos-pusong nangiti. Hindi niya alam kung ano ang babaeng ito, kung isa ba siyang anghel o isang himala. Ang tanging alam niya, sa loob ng 3 linggo, nagawa ni Jessica ang hindi niya nagawa sa loob ng 5 taon. Ang pagbabalik ng unang sinag ng tiwala sa isang tahanang matagal nang nababalot ng dilim. Ang mga sumunod na linggo ay tila isang panaginip para kay Jessica. Ang mansyon na dati malamig at walang buhay ay napuno ng tunog ng tawanan. Si Dr. Ricardo, sa wakas, ay natutong nangumiti ulit. Mga ngiting hindi pilit, mga ngiting umaabot sa kanyang mga mata. Madalas niya itong nahuhuling nakatitig sa kanya habang naghahanda siya sa kusina o nag-aalaga ng mga halaman sa hardin. At isang kakaibang init ang gumagapang sa puso ni Jessica sa tuwing nahuhuli niya ito. Maging sina Sofia at Isabela ay tuluyan ng nagbago. Tinutulungan na siya ng mga ito sa mga gawaing bahay at ang dating mga sigaw at pagmamaktol ay napalitan ng mga kwentuhan at biruan. Tinuring na siyang parang isang tunay na nakatatandang kapatid.
Ang tahanang walang ningning ay unti-unti nang nagkakaroon ng liwanag. At si Jessica, ang araw na nagbibigay ng liwanag na yon. Isang gabi, habang sila'y masayang naghahapunan, ang eksena ay perpekto. Nagtatawanan ng kambal sa isang kwento ni Ricardo tungkol sa isang makulit na pasyente. Si Jessica naman ay abala sa pagsandok ng kanin para sa kanila. Ang puso niya ay puno ng kagalakan. Sa wakas, naramdaman niya na bahagi na siya ng isang pamilya. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng iyon ay nagambala. Isang matinis na tunog ng doorbell ang bumasag sa kanilang masayang sandali. Nagkatinginan sila. Hindi sila nag-e-expect ng bisita. Tumayo si Jessica para buksan ang pinto. Pagbukas niya ng malaking pinto na gawa sa nara, isang babae ang nakatayo roon. Napakaganda niya. Parang isang bituin sa pelikula na bumaba mula sa langit. Ang kanyang damit ay mamahalin, ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, at ang kanyang mukha ay tila inukit ng isang anghel. May mga luha sa gilid ng kanyang mga mata, ang maskara ay bahagyang kumalat, na para bang sinadya para magmukha siyang kaawa-awa at maganda sa parehong oras. Maari ko bang makausap si Ricardo? Tanong ng babae. Ang boses ay malambing at basag. Bago pa man makasagot si Jessica, narinig niya ang mga yabag sa kanyang likuran. Sino yan, Jessica? Tanong ni Ricardo. Nang makita ni Ricardo kung sino ang nasa pintuan, biglang nanigas ang kanyang likod. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay naglaho na parang bula. Camila, sabi niya. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang sumpa. Kasabay noon, ang kambal na sumunod sa kanilang ama ay nanlaki ang mga mata. Isang saglit na katahimikan bago sila sabay na sumigaw. Mami? Ang babae, si Camila, ay ngumiti sa gitna ng kanyang mga pekeng luha. Mga anak ko! Tumakbo sina Sofia at Isabela at niyakap ang kanilang ina. Isang yakap na puno ng pananabik at pagkalito. Nakatayo lang si Jessica sa gilid, hindi makagalaw. Naramdaman niya ang isang malamig na kuryente na gumapang sa kanyang buong katawan. Siya pala, ang babae sa family picture, ang asawa, ang ina. Pumasok si Camila sa loob ng bahay na para bang pag-aari niya ito. Ang kanyang mga mata ay nilibot ang paligid bago ito tuluyang tumuon kay Jessica. Tiningnan niya si Jessica mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng pagsusuri at bahagyang pag-ismid. At ikaw siguro ang bagong tagapag-alaga, sabi ni Camila. Ang boses ay matamis, ngunit may nakatagong lason. You must be very good. Ang hirap pa namang maghanap ng mapagkakatiwalaan ngayon. Hindi nakasagot si Jessica. Bigla, ang lahat ng piraso ay nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang mukha ng babaeng ito, ang pangalang Camila, ang mga kwento ng kanyang ina tungkol sa isang malupit na amo. Ang larawan ng isang babaeng umiiyak na itinago ng kanyang ina sa loob ng lumang baul. Siya pala, ang ahas sa paraiso ng aking ina. Niyakap ni Camila nang mahigpit ang kambal, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Jessica. Isang tingin na malamig, matalim, at puno ng pagbabanta. Mommy's home, bulong ni Camila sa kanyang mga anak, ngunit ang mensahe ay malinaw na para kay Jessica. Wala nang makakaagaw sa inyo sa akin. Mula sa pananaw ni Ricardo, ang pagbabalik ni Camila ay parang isang bagyo. Maganda tingnan mula sa malayo, ngunit mapanira kapag nasa loob ka na. Sa mga unang araw, ginampanan ni Camila ang papel ng nagsisising ina at asawa ng buong husay. Ang bahay ay napuno ng mga paper bag mula sa mga mamahaling butik. Binilhan niya ang kambal ng mga pinakabagong cellphone at tablet, mga bagay na matagal nang ipinagbawal ni Ricardo. Nakita ni Ricardo kung paano unti-unting bumalik sa dating gawi ang kanyang mga anak. Ang mga oras na dati ginugugol nila sa hardin, kasama si Jessica ay napalitan ng pagtutok sa mga screen ng kanilang bagong gadgets. Si Jessica naman ay nanatiling tahimik sa isang sulok, isang anino na gumagalaw sa paligid. Ginagawa ang kanyang mga tungkulin ng walang imik. Nakikita ni Ricardo ang lungkot sa mga mata nito sa tuwing hindi siya pinapansin ng kambal.
Ngunit wala itong sinasabi. At iyon ang mas lalong nagpagulo sa isip ni Ricardo. Ang katahimikan ni Jessica ay isang testamento ng kanyang kabutihan, ngunit ang karisma ni Camila ay isang ipo-ipong mahirap iwasan. Ricardo, mahal, naalala mo ba noong nagpunta tayo sa Paris? Sabi ni Camila isang gabi habang sila'y naghahapunan. Si Jessica ay naglalagay ng ulam sa mesa. Matagal na yon, Camila. Walang ganang sagot ni Ricardo. Oo nga, pero ang saya natin noon. 'Di ba? Bago nagkaroon ng mga problema. Sabi niya, sabay sulyap kay Jessica. Alam mo, ang hirap talaga kapag may mga ibang tao kang pinapapasok sa pamamahay mo. Naalala ko, mayroon tayong isang kasambahay noon. Mukha namang mabait. Mabait. Pero may tinatagong galit pala sa atin. Mahirap talaga magtiwala. Ang mga salita ay parang mga palaso na halatang para kay Jessica. Ngunit ito'y nanatiling profesional. Ang mukha ay walang anumang ekspresyon. Ngunit ang lason ay tumama sa target nito. Sa isip ni Ricardo, nagsimula siyang magduda. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga papeles sa kanyang opisina, pumasok si Camila. May dala itong isang maliit at maalikabok na kahon. Ricardo, mahal, tingnan mo ang nakita ko sa lumang bodega habang nagliligpit ako. Sabi niya. Ang boses ay puno ng excitement. Mga lumang litrato. Umupo ito sa tabi niya at binuksan ng kahon. Ang amoy ng lumang papel ay pumuno sa hangin. Inilabas niya ang mga kupas na litrato. Mga larawan nila noong bagong kasal pa sila. Mga larawan ng kambal noong mga sanggol pa. Naramdaman ni Ricardo ang isang pamilyar na kirot. Ang mga alaala ng isang masayang pamilya na siya mismo ang sumira. Ang saya natin dito, di ba? Bulong ni Camila. Idinikit ang sarili sa braso ni Ricardo. At sa gitna ng mga litrato, isang maliit na larawan ang kinuha ni Camila. Isang babaeng nakangiti, nakasuot ng uniforme ng katulong. Teka, sabi ni Camila, kunwari inagulat. Ricardo, pamilyar ang mukhang ito. Ipinakita niya ang litrato kay Ricardo. Ang mundo ni Ricardo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang babae sa litrato ay mas bata, ngunit ang mga mata, ang ngiti. Walang duda. Iyon ang ina ni Jessica, si Elena. Ang kasambahay na bigla na lang umalis maraming taon na, ang nakalipas dahil sa isang akusasyon. Isang akusasyon na si Camila mismo ang gumawa. Ricardo, mahal, sabi ni Camila. Ang boses ay puno ng pagtataka na perpektong inarte. Hindi ba't ito ang kasambahay na umalis noon? Kamukha niya si Jessica, hindi ba? Napatingin si Ricardo sa litrato pagkatapos ay sa labas ng bintana. Sa hardin, nakita niya si Jessica na nagdidilig ng mga rosas, kumakanta ng pamilyar na Oyayi. Ang kantang dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay bigla na lang naging isang tunog na nakakakilabot. Lahat ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Ang sobrang pasensya ni Jessica. Ang bilis niyang makuha ang loob ng mga bata. Ang pag-alam niya sa mga paborito nilang pagkain. Ang pag-aalaga niya sa hardin ng ina ni Ricardo. Hindi iyon kabaitan. Iyon ay isang plano. Tumingin siya kay Camila. Pagkatapos ay muli sa litratong hawak niya. Isang malamig na pagdududa ang gumapang sa kanyang puso. Na parang isang ahas na pumupulupot at unti-unting sinasakal ang lahat ng tiwalang naramdaman niya para kay Jessica. Hindi ito maaaring maging isang pagkakataon lamang. Naramdaman ni Jessica ang pagbabago sa hangin. Ang dating masayang tawanan sa hapagkainan ay napalitan ng tunog ng mga kubyertos na tumatama sa plato. Si Dr. Ricardo ay laging malalim ang iniisip at ang mga mata nito na dati may kislap kapag tumitingin sa kanya ay ngayoy puno na ng pader ng pagdududa. Ang kambal ay nalilito. Nahahati sa pagitan ng pagmamahal na naramdaman nila para kay Jessica at sa mga mamahaling regalo at matatamis na salita ng ina na matagal nilang inasam. Alam ni Jessica kung sino ang may kagagawa ng lahat. Si Camila. Ang mga ngiti ni Camila sa kanya ay kasing tamis ng pulot, ngunit ang mga mata nito ay kasing lamig ng yelo.
Palagi itong naghahanap ng pagkakataon para ipahiya siya sa harap ng pamilya sa paraang tila hindi sinasadya. Isang umaga, habang naglilinis si Jessica ng kwarto ni Ricardo, napansin niyang bukas ang maliit na drawer kung saan nakatago ang mga alahas nito. Hindi niya ito pinansin. Marahil ay may hinahanap lang ang doktor, ngunit kinahapunan, ang katahimikan ng mansyon ay binasag ng isang malakas at puno ng pag-aalalang sigaw. Ricardo! Ricardo! Nawawala! Bumaba si Camila mula sa ikalawang palapag. Ang mukha ay balot ng pagkataranta. Tumatakbo ito pababa ng hagdanan. Ang mga kamay ay nanginginig. Ang kwintas! Ang kwintas ng mami mo! Yung diamante! Nawawala sa lalagyan. Napatingin si Ricardo. Nakadarating lang mula sa ospital. Ang pagod sa kanyang mukha ay napalitan ng pag-aalala. Ano? Sigurado ka ba? Baka naman nailipat mo lang. Hindi! Dito ko lang yon iniwan sa ibabaw ng drawer mo kaninang umaga. Umiiyak na, sabi ni Camila. Alam mong hindi ko yun iwawala. Iyon na lang ang natitirang alaala natin sa kanya. Napahawak si Ricardo sa kanyang sentido. Ang kwintas na yon ay ang pinakamahalagang pag-aari ng kanyang ina. Naglakad si Camila palapit kay Ricardo. Ang mga luha ay tuloy-tuloy sa pag-agos. Bumulong ito, sapat lang para marinig nilang dalawa, ngunit sapat na rin para marinig ni Jessica na nakatayo malapit sa kusina. Ricardo, kaninang umaga, nakita ko si Jessica na lumabas mula sa kwarto mo. Akala ko, naglilinis lang siya. Tumingin si Camila kay Jessica. Ang mga mata ay puno ng pekeng awa. Jessica, hindi mo naman siguro nakita ang kwintas, hindi ba? Lahat ng mata ay napunta kay Jessica. Naramdaman niyang nanlamig ang buong katawan niya. Hindi po, ma'am. Naglinis lang po ako sa kwarto ni Sir. Pero ikaw lang ang tao sa taas kaninang umaga, hindi ba? Giit ni Camila. Ang boses ay nagsisimula ng maging mapang-akusa. At may motibo ka, hindi ba? Ang nanay mo, ang galit na daladala mo para sa pamilyang ito. Tama na, Camila, putol ni Ricardo. Ngunit ang pagdududa ay malinaw na sa kanyang boses. Tumingin siya kay Jessica. Ang tiwalang unti-unti nilang binuo ay gumuho na. Sa mga mata ni Ricardo, nakita ni Jessica ang imahe ng litrato, ang kwento ng nakaraan, at ang lason na itinanim ni Camila. Sir, wala po akong kinuha. Maniwala po kayo sa akin. Pakiusap ni Jessica. Ang boses ay nagsisimula ng manginig. Umiling si Ricardo, puno ng pagkabigo. Jessica, para matapos na to, maaari ba naming tingnan ang mga gamit mo? Ang mga salitang yon ay parang isang sampal. Isang sampal na mas masakit pa sa kahit anong pisikal na pananakit. Hindi siya umimik. Tumanguo lang siya. Ang mga luha ay nagbabadyang pumatak. Sinundan niya sila papunta sa kanyang maliit na silid. Ang kambal ay nakasunod sa likuran. Ang mga mukha ay puno ng pagkalito at takot. Binuksan ni Camila ang aparador ni Jessica. Inilabas nito ang iilang damit. Pagkatapos, ang maliit na bag na dala ni Jessica noong unang araw niya. Binuksan ni Camila ang zipper at mula sa loob, dahan-dahan nitong inilabas ang isang kumikinang na bagay. Ang kwintas na diamante. Kumislap ito sa ilalim ng ilaw na para bang isang ahas na tumatawa sa kanya. Natigilan si Jessica. Ang kanyang isip ay blanko. Ang kanyang bibig ay bumubuka. Ngunit walang salitang lumalabas. Paanong nangyari iyon? Oh my God! Humihikbing sabi ni Camila. Ricardo, totoo nga. Sa likuran ni Ricardo, isang nangiting tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Camila. Isang nangiti na si Jessica lang ang nakakita. Napapikit si Ricardo. Ang panga ay naninikip sa galit at matinding pagkadismaya. Humarap siya kay Jessica. Ang mga mata ay puno ng sakit na hindi nito naitago. Ang boses niya ay basag at puno ng pait. Totoo ba? Nagpapanggap ka lang ba sa lahat ng oras na ito para maghiganti? Nakatayo si Ricardo sa gitna ng silid ni Jessica. Hawak ang malamig na kwintas sa kanyang palad.
Ang kinang ng mga diamante ay tila nangungutya sa kanya. Ang ebidensya ay nasa kamay na niya. Malinaw. Hindi mapagkakaila. Ngunit bakit parang hindi tama? Tumingin siya kay Jessica. Hinintay niya itong magmakaawa, umiyak, o magpaliwanag. Ngunit wala. Ang nakita lang niya ay isang pares ng mga mata na puno ng luhang hindi pumapatak at isang klase ng sakit na mas malalim pa sa pagkabigo. Ang katahimikan nito ay mas malakas pa kaysa sa kahit anong sigaw. At sa katahimikang iyon, narinig ni Ricardo ang sarili niyang pusong nagdududa. Ngunit ang mukha ni Camila sa kanyang likuran, puno ng tagumpay at pag-aalala at ang alaala ng kanyang ina. Lahat ay nagtulak sa kanya na gawin ang dapat gawin. Jessica, nagsimula siya. Ang boses niya ay basag at halos hindi niya makilala. Hindi ko akalain na magagawa mo to. Pagkatapos ng lahat, hindi niya matapos ang sasabihin. Ang mga salita ay tila mga bubog sa kanyang lalamunan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Jessica. Iyon lang. Sana balang araw, makita ninyo ang katotohanan. Sir, mahina niyang sabi. Ang kanyang boses ay hindi galit. Puno ito ng isang nakalulunod na kalungkutan. Pagkatapos ay yumuko ito at kinuha ang kanyang maliit na bag. Dahan-dahan, inilagay niya sa loob ang iilang damit na pag-aari niya. Ang bawat kilos niya ay mabagal, puno ng bigat, na para bang ang bawat damit na tinutupi niya ay isang piraso ng pusong dinudurog. Mula sa may pintuan, nakita ni Ricardo sina Sofia at Isabela. Nakatayo sila roon, magkahawak kamay. Ang mga muka ay basang-basa ng luha. Gusto nilang magsalita, ngunit ang takot sa kanilang ina, na nakatayo sa likod ni Ricardo na parang isang reyna, ay pumipigil sa kanila. Walang ibang salitang sinabi si Jessica. Naglakad siya papalabas ng silid, dumaan sa pagitan ng kambal na umiiyak, at nagpatuloy sa pasilyo. Sinundan siya ng mga mata ni Ricardo. Bawat hakbang niya palayo ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Isang bahagi niya ang gustong sumigaw, pigilan siya, pakinggan ang paliwanag na hindi niya ibinibigay. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging nasaktan at nagdududa, ang pumigil sa kanya. Narinig nila ang pagbukas ng malaking pinto sa ibaba. Pagkatapos, ang pagsara nito, isang tunog na pinal na parang takip ng isang kabaong. Kasabay ng pagsara ng pinto, isang malakas na kulog ang narinig at nagsimulang pumatak ang ulan. Tapos na, umakyat si Ricardo sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Umupo siya sa dilim, hindi binuksan ng ilaw. Inilapag niya ang kwintas sa mesa. Ang kinang nito ay hindi na maganda sa kanyang paningin. Isa na itong simbolo ng kanyang kabiguan. Ginawa niya ang tama, hindi ba? Pinrotektahan niya ang kanyang pamilya. Pinangalagaan niya ang alaala ng kanyang ina. Ngunit bakit ganito ang pakiramdam? Bakit parang may malaking butas sa kanyang dibdib? Bakit ang bahay na pinilit niyang buuin muli ay parang mas gumuho pa kaysa dati? Ang katahimikang bumalot sa mansyon ay nakakabingi. Wala na ang oyayi mula sa hardin. Wala na ang amoy ng bagong lutong pagkain mula sa kusina. Wala na ang liwanag. Naramdaman niyang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Isabela. Ang mga mata ay namumugto pa rin. Lumapit ito sa kanya at niyakap ang kanyang binti. "Daddy?" Bulong nito. Ang boses ay nanginginig. Inaplos ni Ricardo ang buhok ng kanyang anak. Sinusubukang humanap ng mga salita para pagaanin ang loob nito, ngunit wala siyang mahanap. Tumingala si Isabela sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang inosenteng tanong na tumusok ng diretso sa puso ni Ricardo. "Daddy, masaya ka na ba ngayong wala na si Ate Jessica?" Ang mga araw pagkatapos umalis si Jessica ay mas malala pa kaysa sa mga araw bago siya dumating. Isang mabigat at nakakasukang katahimikan ang bumalot sa mansyon. Walang nangangahas na magsalita. Walang nangangahas na ngumiti. Ang bawat sulok ng bahay ay tila sumisigaw ng pangalan ni Jessica. Si Ricardo ay naging isang multo sa sarili niyang pamamahay. Nagkukulong siya sa kanyang opisina
Sinusubukang ibaling ang atensyon sa trabaho, ngunit ang imahe ng mga mata ni Jessica na puno ng luha ay palaging bumabalik sa kanya. Ang tanong ni Isabela ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan. Isang parusang hindi niya matakasan. Daddy, masaya ka na ba ngayong wala na si Ate Jessica? Hindi. Hindi siya masaya. Ang pakiramdam niya ay miserable. Si Camila, sa kabilang banda, ay sinubukang ibalik ang lahat sa dati. Nagluto siya ng mga mamahaling pagkain na walang pumansin. Nagplano siya ng mga family outing na walang gustong sumama. Ang kanyang tagumpay ay naging isang mapait na abo sa kanyang bibig. Ang kambal ang pinakamatinding na apektuhan. Naging tahimik at malulungkutin sila. Isang gabi, narinig ni Ricardo ang dalawa na nagtatalo sa loob ng kanilang silid. Kasalanan mo to, Sofia. Kung nagsalita lang tayo. Umiiyak na, sabi ni Isabela. Anong magagawa natin? Natakot ako kay Mommy. Sagot ni Sofia, ang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi ko akalain na kaya niyang gawin yon. Si Ate Jessica. Hindi niya deserve yon. Ang narinig ni Ricardo ay nagdulot ng panibagong kirot sa kanyang puso. Kinabukasan, habang si Ricardo ay nakaupo sa kanyang opisina at tulala, pumasok si Sofia. Ang karaniwang tapang sa mukha nito ay nawala. Napalitan ito ng isang klase ng determinasyon na ngayon lang niya nakita sa kanyang anak. Dad, sabi nito, ang boses ay seryoso. May kailangan kang malaman. Hindi sumagot si Ricardo. Lumapit si Sofia at inilapag ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Pakinggan mo to, Dad, para malaman mo kung sino talaga ang sinungaling. Tiningnan ni Ricardo ang cellphone, pagkatapos ay ang kanyang anak. May kakaiba sa mga mata ni Sofia, isang tapang na hinaluan ng sakit. Pinindot niya ang play button. Isang recording ng isang tawag sa telepono ang nagsimulang tumugtog. Ang boses ay malinaw. Boses ni Camila. Oh girl! Grabe, ang galing ng acting ko. Diba? The waterworks were perfect. Narinig ni Ricardo ang halakhak ni Camila sa kabilang linya. Talaga? So, naniwala agad si Ricardo? Tanong ng isang boses ng kaibigan nito. Of course, ano ka ba? Ako pa. It was so easy. I just took the necklace, waited for that stupid maid to clean the room, and then slipped it into her bag while she was gardening. And the best part? Ginamit ko pa yung kwento ng nanay niyang ahas din. 2 birds with 1 stone. Wala nang hadlang. The mansion, the money. It's all mine again. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Ricardo. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nagyelo bago biglang kumulo sa galit. Isang galit na hindi niya panaramdaman sa buong buhay niya. Isang galit na nakatuon hindi kay Camila, kundi sa sarili niya. Anong nagawa ko? Napatayo siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa isang iglap, lahat ng pagdududa ay naglaho. Napalitan ito ng isang nakakayanig na katotohanan. Naging bulag siya. Nagpadala siya sa panlilinlang. Sinaktan niya ang isang inosenteng tao. Sinaktan niya si Jessica. Kasabay ng pagtatapos ng recording, bumukas ang pinto. Pumasok si Camila. May dalang isang tray ng tsa. Ang ngiti sa kanyang mukha ay kasing tamis ng lason. Ricardo, mahal, I brought you some... Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Humarap sa kanya si Ricardo. Ang mga mata ay nag-aapoy saglit. Get out! Sabi niya. Ang boses ay mababa at nakakatakot. Ano? Nagtatakang tanong ni Camila. I said, get out of my house. Sigaw ni Ricardo. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ibinato niya ang cellphone sa pader at ang tunog ng nabasag na screen ay kasabay ng pagguho ng mundo ni Camila. Nanginginig na pinulot ni Camila ang telepono. Nakita niya ang recording. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ricardo, I can explain. Walang dapat ipaliwanag. Sigaw ni Ricardo. I heard everything. How could you? How could you be so cruel? Nawala ang lahat ng pagkukunwari ni Camila. Ang maamong mukha ay napalitan ng isang mapait
at galit na ekspresyon. Cruel? Ako pa ang naging masama? Ginawa ko lang ang nararapat. I was taking back what is mine. Ang pamilyang ito, ang yaman na ito. Akin to, hindi para sa isang hamak na katulong. Wala ka nang babalikan dito, malamig na sabi ni Ricardo. Mula ngayon, wala ka nang matatanggap na kahit isang kusing mula sa akin. At ang mga anak ko, hinding-hindi mo na sila makikita. Umalis ka na bago pa kita makalimutan. Sa huling pagkakataon, nakita nila ang tunay na kulay ni Camila. Isang babaeng puno ng kasakiman at galit. Nagbitiw ito ng mga sumpa at pagbabanta bago tuluyang lumabas ng pinto. Isinara ito ng malakas. Nang mawala na si Camila, ang lakas ni Ricardo ay tila nawala rin. Napaupo siya sa kanyang silya, sinapo ang kanyang mukha, at sa unang pagkakataon mula noong siya'y bata pa, humagulgol siya na parang isang batang nawawala. Ang sakit ng katotohanan, ang bigat ng pagsisisi, kailangan niyang mahanap si Jessica, kailangan niyang itama ang kanyang pagkakamali. Tumayo siya. Pinunasan ang kanyang mga luha. Tumakbo siya palabas ng kanyang opisina, palabas ng bahay, sumakay siya sa kanyang kotse at pinaandar ito nang walang patutunguhan. Ang isip ay wala sa daan. Isa lang ang pangalang paulit-ulit na isinisigaw ng kanyang puso at isipan. Jessica, anong nagawa ko? Ilang oras na nagmaneho si Ricardo nang walang direksyon, ang ulan sa labas ay kasabay ng bagyo sa kanyang kalooban. Sa huli, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip, ang address na nakasulat sa resume ni Jessica. Itinuro siya ng GPS sa isang maliit, tahimik na barangay sa labas ng syudad. Ang mga mansyon at matataas na pader ay napalitan ng mga simpleng bahay na magkakadikit. Huminto siya sa tapat ng isang maliit na paupahang bahay. Ang pintura ay kupas na, ngunit may mga halaman sa paso na maayos na nakahanay sa harapan. Bumaba siya ng kotse, hindi alintana ang ambon. Kumatok siya sa pinto, ang puso niya ay kumakabog nang mas malakas pa kaysa sa kulog. Ang bumukas ng pinto ay isang babaeng may edad na, may mahinahong mukha at mga matang katulad ng kay Jessica. Si Aling Elena. Nakilala siya agad ng babae. Ngunit walang galit sa mga mata nito, tanging pagtataka at isang bakas ng kalungkutan. Dr. Montero, mahinang sabi nito. Ako po si Ricardo, nauutal na sabi ng doktor. Nandito po ako para kay Jessica at para sa inyo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng matanda. Patawarin niyo po ako sa lahat ng kasalanan ko sa inyo noon at sa lahat ng sakit na naidulot ko sa anak ninyo ngayon. Patawad po. Isang ngiti, isang malungkot, ngunit mapagpatawad na ngiti ang sumilay sa labi ni Aling Elena. Matagal na kitang pinatawad, Ricardo, at alam kong balang araw, lalabas din ang katotohanan. Sa sandaling iyon, isang boses ang narinig mula sa loob. Nay, sino po iyan? Lumabas si Jessica mula sa isang silid. Natigilan siya nang makita kung sino ang bisita. Ang daladala niyang isang basong tubig ay halos mabitawan niya. Sir. Jessica, sabi ni Ricardo. Ang boses ay puno ng pagsusumamo. Patawarin mo ako. Naging bulag ako. Naging tanga ako. Hinayaan kong lasunin ng kasinungalingan ng isip ko. Pakiusap, bumalik ka na sa amin. Hindi bilang katulong, kundi bilang liwanag ng aming tahanan. Liwanag ng buhay ko. Ang mga luha na matagal nang pinigilan ni Jessica ay tuluyan ng bumuhos. Umiyak siya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas. Ang bigat na pasan-pasan niya ay nawala na. Niyakap siya ng kanyang ina. Humarap si Aling Elena kay Ricardo. Ang anak ko ay may pusong mapagpatawad, ngunit ang desisyon ay nasa kanya. Nag-usap sila. Inilahad ni Ricardo ang lahat, ang recording, ang pag-alis ni Camila, ang kalungkutan ng mga bata. Inamin niya ang kanyang pagkakamali, ang kanyang pagsisisi, at ang nararamdaman niyang hindi niya na kayang itago pa. Hindi ko lang kailangan ng tulong mo, Jessica. Pag-amin ni Ricardo, hinawakan ang kamay nito.
kailangan kita. Kinabukasan, isang pamilyar na kotse ang huminto sa tapat ng mansyon. Sina Sofia at Isabela na nag-aabang sa bintana mula pa kanina ay kumaripas ng takbo palabas ng pinto. Ate Jessica! Sabay nilang niyakap ng mahigpit si Jessica, ang mga mukha ay basang-basa ng luha ng saya. Sorry po ate, sorry po sa lahat. Sabi ni Sofia, huwag mo na kaming iiwan ulit please. Sabi naman ni Isabela. Niyakap sila ni Jessica pabalik, ang puso niya ay umaapaw sa pagmamahal. Hindi na, pangako. Sa likuran nila, nakatayo si Ricardo. Pinapanood ang eksena. Sa tabi niya ay si Aling Elena na inanyayahan niyang manirahan na rin sa mansyon upang maalagaan ito ng husto. Ang tahanang walang ningning ay muling nagkaroon ng liwanag. Mas maliwanag pa kaysa dati. Ang mga sumunod na buwan ay napuno ng paghilom at pagmamahalan. Ang hardin ay namulaklak ng buong ganda. Ang kusina ay palaging may amoy ng masarap na pagkain. Ang buong bahay ay puno ng tawanan at kantahan. Isang gabi, habang ang apat ay masayang naghahapunan sa hardin, sa ilalim ng mga bituin, lihim na inabot ni Ricardo ang kamay ni Jessica sa ilalim ng mesa. Pinisil niya ito ng marahan. Tumingin si Jessica sa kanya at sa mga mata nito, nakita ni Ricardo ang kanyang tahanan. Ngumiti si Jessica, isang nangiting nagsasabing lahat ay nasa tamang lugar na. Sa ibabaw ng mesa, nakapatong ang isang dyaryo na naiwan. Sa isang maliit na bahagi nito, may isang litrato ni Camila. Payat, mukhang pagod, at may headline na bagsak na dating modelo, sumpaang magbabalik. Ngunit walang sino man sa apat ang nakapansin nito. Masyado silang abala sa pagiging masaya, sa pagiging isang tunay at buong pamilya. Ang anino ng nakaraan ay wala ng kapangyarihan sa isang tahanang napuno na ng liwanag.